Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, pag-usapan ho natin yung naging mainit na sesyon ho dyan sa Senado. Naging mainit ho ang sesyon dyan ho sa Senado sa pagitan ho ni Senador at chairman ho ng Blue Ribbon Committee na si Panfilo Lacson at itong si ano ba naman itong ano na ito? At ito hong si Mr. Ano ba to? Ano ba pwedeng bansag dito? Sige na nga, sabihin na natin. Itong si Senador Marcoleta, palakpakan po natin. Naging mainit ho ang sesyon dyan ho sa Senado na kung saan ay nagtalo ho na naman. Ito hong si Senador Panfilo Lacson, na chairman ho ng Blue Ribbon Committee at itong si Senador Marcoleta. Dyan ho sa iba't ibang usapin. Ay, sa totoo lang mga kababayan, nakaraang taon pa ito mainit sa isa't isa. Para bang ayaw nila sa mga mukha nila sa isa't isa. Pag ito nagkakaharap, ay talagang wala hong pinagkakasunduan hong usapin ito. Although kung pakikinggan mo, although abogado ho ito si Marcoleta, ito ho si Senador Panfilo Lacson, ay hindi ho lawyer, pero dating PNP chief. Maraming din hong alam na batas. At punong-puno ho ng kaalaman ho dyan sa Senado. Pero kung pakikinggan nyo silang dalawa, mga kababayan, talagang may punto ho . Mas maraming punto ho itong si Senador Panfilo Lacson. Kasi aanin mo ang talino mo, aanin mo ang pagiging abogado mo. Ay kumpanig ka naman sa mga demonyo tuloy. Kumpanig ka naman sa mali. Di ba? Aanin mo yun, di ba? Di ba? Aanin mo yun. So, okay to si Senador Panfilo Lacson, di man lawyer. Ay, di naman ibig sabihin lawyer, bobotangan na, di ba? Matalino ho ito, mga kababayan. Ito napansin ko lang mga kababayan. Talagang ito si Senador Marcoleta, mainit ho ito kay Tito Sen. Especially ho rito kay Senador Panfilo Lacson. Ako although ang mga question ni Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, ay napapanahon ho yung mga issue na tinatanong nyo ho kay Senador Panfilo Lacson. At yung mga tinatanong din naman yung mga issue, hawak din naman ho ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee. Pero pakikinggan mo talaga si Senador Marcoleta. Mainit talaga rito kay Senador Panfilo Lacson. Hindi ko lang kung bakit. Para bang pinag-iinitan. Pero hindi niya masukol . Hindi niya kaya . Isang barado . Ako kaya tingin ko ito, baka lang hindi kaya mainit itong si Rodante Marcoleta kay Tito Sen, especially kay Senador Panfilo Lacson. Kung matatandaan nyo, itong si Senador Marcoleta ay naging chairman din ho ng Blue Ribbon Committee ito nung nakaraang taon, 2025. Na parang, hindi ako sigurado pakitama ako Parang ito na yata yung pinaka naging chairman ho ng Blue Ribbon Committee na kung saan pinakamadali niyang hinawakan sa kasaysayan ho ng balat ng lupa. Kumbaga sa pinasabik lang, pinaglaway lang. Kasi kaka-chairman lang ho nito bilang Blue Ribbon Committee, di ba? Umawak siya ng pag-iimbestiga. Ay, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo humawak ho ng komite. Ito ngayon mga kababayan, kung naalala nyo ito, tingnan nyo. Nung nakaraang taon yan, September 9, 2025.
Kinumpirma ng bagong Senate President na si Senador Vicente Tito Soto na papalitan ni Senador Panfilo Lacson si Senador Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Soto, hindi miyembro ng majority si Marcoleta kaya ang posisyon ay ibibigay kay Lacson. Ako tingin ko, opinion ko, isa ito eh. Isa ito eh. Pangalawa ito, itong isang dito natin unang nakita kung paano talaga soplakin ni Senador Panfilo Lacson. Itong si Senador Marcoleta, kasi alam nyo nga, ito si Senador Panfilo Lacson, hindi man lawyer, punong-puno ho ng experience, kaalaman ho dyan sa Senate. At PNP chief din ho ito. Although itong lawyer si Marcoleta, lawyer, pero hindi ho, wala masyadong kaalaman ho dyan sa Senado. Naging chairman ho ng Blue Ribbon Committee. Kaya nga nagkandaleche-leche yung Blue Ribbon Committee ron. Ang gulo-gulo humawak ng committee nito. Ito yung napansin ko na isa pang video na kinaano niya. Kinagalit or kinasama ng loob niya kay Tito Sen. Pakinggan niyo itong eksenan to. Nakaraang taon to Nag-viral trending ito Tumatak to sa mamamayang Pilipino. Tingin ko tumatak kay Marcoleta ito kaya hanggang ngayon nanggagalaite ito kay Senador Panfilo Lacson. Pakinggan niyo to. Nakaraang taon to Po sa rules natin yung motion to dismiss. It is true that the motion to dismiss is not part of our rules. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. Wala rin po ako makitang suppletory application sa rules of the Senate. We're here in plenary. Maski po basahin natin na 100 beses ang ating rules of the Senate, wala pong suppletory application sa ating rules. Mr. President, lawyer yan Di ba tumatak to sa Pilipino? Kung paano sinoplak binara ni Senador Panfilo Lacson. Itong si Senador Marcoleta. Tingin ko yung ginawang pagsoplak rito ni Lacson, ni Senador Lacson kay Senador Marcoleta, tingin ko tumatak Sumugat ng malalim kay Marcoleta to. Tingnan nyo ulit diligently reading and reviewing the rules of the Senate since I've been out of this august chamber for 3 years. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss as submitted by the honorable gentleman from Tarlac. Neither is there a suppletory application of the rules of court to offer a space for such motion to dismiss, except perhaps in the committees performing their legislative inquiries in aid of legislation. Obviously, we are now assembled in plenary, not as an impeachment court, but as a legislative body, and I cannot relate to a motion in this plenary to an issue that involves a collective decision that falls solely and exclusively under the jurisdiction and authority of an impeachment court. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. It is true that the motion to dismiss is not part of our rules. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. Na talagang i-dismiss na po natin, Mr. President. Again, I refer to our rules, Mr. President. Wala rin po ako makitang suppletory application sa rules of the Senate pagdating sa plenaryo. Pwede pong gamitin ito sa mga committee hearings, inquiry in aid of legislation. But we are not there. We're here in plenary. Maski po basahin natin na 100 beses ang ating rules of the Senate, wala pong suppletory application sa ating rules. Wala. Guhit na guhit, Sugat na sugat, Parang sinampal na rin, Ako tingin ko yan talagang gumuhit Talagang sumugat ho ito sa utak at puso ni Senador Panfilo Lacson. Itong mga eksenang ito, noong nakaraang taon.
Yan ho yung mga unang pagtatagpo ho nila. Ang pinag-uusapan ho dyan, itong impeachment ni VP Inday Sara Duterte na na-archive. Na ngayon ay walang visa na. Inabutan na ho ng 1-year bar rule. Wala na ho yan. Kumbaga sa pagkain, wala na yan. Wala nang visa expiration na. Expired na. O ngayon mga kababayan, may bagong ginawang banat itong si Senador Pampilo Lacson kay Marcoleta. Matindi ito mga kababayan. Inakusahan ho ni Senador Pampilo Lacson itong si Senador Marcoleta na tumanggap ng pera. Naloko na. Tandyan natin. Pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po ito. And I'd like to paraphrase. Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House. Noong kasisimula pa lamang ng 19th Congress, 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President, and that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned this SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag
bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, napipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Meron Tutig na katuwiran niya. Yung sa sosi kasi mga kababayan, yung pagtatakbo ba? Pag mag-apply ka sa COMELEC, nang kukuha ka ng COC, Certificate of Candidacy. O, ibibigay mo yung sosi mo, ganyan ganito. Na katunayang wala kang ito yung pera mo, wala kang natanggap na pera kahit kanino, ganito ganyan sa contribution, wala. Bawal kasi 'yun. Kumbaga nasa batas ho 'yun, especially diyan ho sa COMELEC. Hindi niya nilagay do sa sosi niya. Ang katwiran niya, kaya niya raw hindi inilagay, yun daw pakiusap nung nagbigay sa kanya. Anong contribution, panggasto sa pagkasenado. Huwag na raw i-ano yung pangalan nila. Ang tanong, syempre, pag inilagay mo yon sa sosi mo, madi-disqualified ka. Baka hindi ka mabigyan ng Certificate of Candidacy para makatakbo. At pag nilagay mo yon, hindi na ba malalaman nung nagbigay sa'yo ng contribution na inilagay nyo sila? Para nila malalaman yun. Di ba? Una kasi, hindi niya inilagay sa sose. Ngayon, porkit na booking siya, inamin niya. Nakatanggap siya ng contribution nung tumakbo siya ng pagkasenador nung 2025. Pero kung hindi naman siya na-booking, sigurado, hindi niya aaminin yan. Sa COMELEC nga, hindi niya inamin, nagsinungaling siya. Actually, wala pang ano yan. Hindi pa naglalabas ng COMELEC. Ano nangyari dyan sa case na yan? Chairman Garcia. Ano nangyari? 2026 na. Kasi po pwede yung matanggal, mawala ho sa pwesto itong si Senador Senador Marcoleta pag napatunayan talaga. Tingnan natin. merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya. Binigay ko. Isipin mo kung tama yan. Kung sa pananaw mo, tama yan, pwede pala lahat gawin yan. Yung mga tatakbo. At para sa'yo, tama. Paano na lang pag dumating ikaw ang maging chairman ng COMELEC? Ibig sabihin lahat pala ito palalagpasin mo. Nako, naloko ko na. Ito yung pinakamahirap mga kababayan Yung baluktot, didiretsuhin mo. Nako, ang hirap niyan. Yung alam mo ng mali, kakatwirinanan mo, palulusutan mo pa ng isa pang maling paliwanag. Ano mahirap? Mali-mali na yan. Mali sa umpisa Mali na lahat yan gandulo. Mali na yan kahit ano pang paliwanag mo dyan. Alam mong mali, abogado ka. Hindi pwedeng di mo alam na mali. Pinalulusutan mo lang bakit? Ikaw yung may gawa Alin natin. Hindi ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack
on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Correct. Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Correct. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen. Buti pa ito, hindi abogado. Buti pa ito, hindi abogado. Eh, alam niyo yung nagawang mali ni Senador Marcoleta at kahon na kahon. Diba? Pero hindi abogado ito. Ito naman si Marcoleta, abogado, hindi niya alam yung ginagawa niya. Naloko na. Nagkabali-baligtad nang na. Ano natin? Sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Ms. Doon na po muna tayo, ha? Ay, sana makarating ho sa COMELEC yan. Ha? Kay Chairman Garcia. Sir, nako, ako'y nananawagan, ha? Bilang isang mamamayang Pilipino, netizen, ha? Botante rito sa Republika ng Pilipinas. Although tayo nag-iisa lang, at simpleng tao lang, ako'y nananawagan. Anong nangyari na ho sa kaso? Diyan sa SOSI case ho ni Senador Marcoleta, nakarang taon pa ito. Ano nang plano nyo rito? Ay, umami na nga, yo. Ano nangyari? Kasi pwede ho matanggal sa pagkasenador ho ito. Si Marcoleta. Ha? So, abang-abangan ho natin yan. Tingnan natin kung ano magiging action ho ng COMELEC. Ha? Durog na durog, ha? Masyado mo naman diniinan na, Senador Pampilo Lacson. Okay, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.